So today, this is very exciting topic for us dahil weekend, Saturday. So, sinadya ko talaga na gawing schedule ang podcast na to every Saturday dahil alam ko na busy kayo from Monday to Friday. Kaya dilagay ko talaga sa tamang oras, tamang araw dahil alam ko na sasamahan niyo ako sa bawat episode natin. So, the good news ay nasa ika-12 episode na tayo today. So, sa mga bagong dating, sa mga bagong visitor natin dito sa podcast na to, Live Podcast of JMC. Live Podcast by JMC. Welcome to the GMC movement, of course, sa mga dati nating mga followers, friends. Thank you for always supporting me sa podcast journey na to. Alam ko na busy kayo, of course, ngayong araw ay sana bigyan niyo ng pagkakataon na pakinggan ang podcast na to dahil pwede niyong ituro sa inyong family, sa inyong magiging anak, or sa inyong anak right now, or sa inyong mga siblings, or sa mga friends ninyo. You know, sabi nila, you can be a leader. You know, every time you spread the good information, you teach other people, kahit you don't need position to be a leader. You don't need to be a president or whatever position you want. As long as you know, you have the information, you can share to the people, and that is the behavior and personality of the leaders. So, ngayon, ang ika-12 episode natin is, bakit ka ngayon nahirapan? Bakit nahirapan ka ngayon? Tanungin mo yung sarili mo. Isipin mo muna kung ano yung mga choices mo sa buhay. Alam ko na bawat paghihirap natin sa buhay ay nakadepende sa mga napili nating journey, napili nating mga choices. So, bakit ka ngayon nahirapan? Dahil ba pinili mo kung ano yung tama? Or hinayaan mo na lang kung ano yung tama? 'Di ba? So, isipin mo kung ano yung mga nagpapahirap sa iyo ngayon. So, ikaw lang yung nakakaalam. At ngayon, kailangan mong malaman kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo. So, of course, yung pinakauna, nilagay ko talaga sa pinakauna, is you are working on your dreams and goals. So, when you start working on your goals and dreams, sometimes nawawala na tayo ng friends. Yung mga dating nakakasama natin, bigla na lang sila nawala. Dahil hindi sila comfortable doon sa choices na pinili mo. So, yung dati na araw-araw mo kasama ay naging kaaway mo na dahil hindi niya nagustuhan yung pinili mo na choice. Yung minsan na napagkamalan ka na, nabaliw ka na, dahil nangarap ka na imposible makamit mo. Hindi sila naniwala sa iyo. Kaya instead na mag-support sila sa iyo, ay umalis sila. Iniwan ka,
dahil hindi sila naniniwala sa iyong piniling desisyon sa buhay. Dahil pinili mo at ipinaglaban mo yung mga goals mo, yung mga dreams mo, kaya ka nahirapan ngayon dahil may mga tao na importante sa'yo, ngunit iniwan ka. At yung iba, naging hater mo. Kahit hindi mo kilala, ay naging hater mo. Diba? Ganun ang nangyayari sa mga tao na ginagawa, tinatrabaho yung kanilang goals. Maraming kalaban, maraming distractions. Kapag nangyari yon, ay nagkakaroon na tayo ng anxiety. Nagkaroon ka ng anxiety dahil parang ginaya mo na rin yung mga doubt ng ibang tao sa'yo. Dahil nagkamali ka na ilang beses at parang na-realize mo na tama sila at kinalimutan mo yung pangarap mo. Kinalimutan mong ipaglaban yung mga pangarap mo sa buhay. Dahil sa effect ng mga tao na iniwan ka, mga tao na nakritik ka, na judge ka. So hindi mo maiiwasan na mag-doubt din sa sarili mo kung tama ba yung ginagawa mo. So parang nadidistract ka na. Pero kung mangyari yun sa'yo, you have to focus on your goals. You have to fight for your dreams. Okay lang na wala kang kasama. Okay lang na mawala yung mga tao na akala mo family mo, akala mo friends mo, akala mo nagmamahal sa'yo, akala mo mga importante sa'yo sila. It's okay na mawala sila. It's okay na kalimutan ka nila dahil pinaglaban mo lang kung ano yung tama na para sa'yo. Because at the end of the day, yung mga tao na iniwan ka, yung mga tao na kinalaban ka, yung mga tao na naging hater mo, ay babalik din sa'yo. Papalakpak din sa'yo. At magiging inspiration kanila. Kaya, wag mong i-divert yung attention mo doon sa mga nangyayari na hindi mo plano. Dapat yung attention mo nakafocus doon sa plano mo. Dahil yung mga hindi mo plano na nangyayari kahit hindi mo pinaplano ay distraction lang yun. It's only a test kung gaano nasusukat yung focus at discipline mo talaga. You know, the secret of success, it's concentration. In life, there is some walks that we need to take alone. No friends, no family, no partner, just you and God. When you have a clear vision, you will challenge yourself. And that's the only way to do better. So wag kang magpa-apekto. Wag kang ma-distract doon sa mga nangyayari na hindi mo naman plano. So you have to focus on your plan, on your goals. So, ayun yung dahilan bakit ka ngayon nahihirapan. Dahil bigla kang iniwan ng mga akala mo, mga tao na tunay sa'yo. Sila din yung mga tao na magtuturo sa'yo
Sila yung mga tao na magbibigay sa'yo ng realization na bawat journey, minsan, hindi natin kailangan ng ibang tao na para ma-accomplish yun. Dahil doon lang nasusukat sa ating dedication, discipline, at pananampalataya. So, happy ka na ba na narinig mo kung bakit kayo nahirapan? It's okay. Just enjoy the journey of life. Ganun talaga. So, pangalawa, you stay in your comfort zone. So, ganun pala. Kung ginagawa mo naman yung dreams mo, mahihirapan ka rin. At kapag nagstay ka naman sa comfort zone mo, mahirap rin. So, alin ba? Alin ba doon sa dalawa? When you choose your dreams, you are suffering with struggles. When you choose your comfort zone, still you will suffer. So, when you stay on your comfort zone, yung mga reasons bakit ka nagstay sa iyong comfort zones, it might be because of family background, a critic, family judgment, your family not supporting you, people opinion, or people judgment. So, dahil doon sa mga toxic na yon, you choose to stay in your comfort zone. Or maybe the reason, nasa mali kang circle of friends. Na instead na may dreams ka, pero nandoon yung friends mo na na-distract ka. So, nanatili ka doon sa comfort zone na hindi ka nag-grow, wala kang progress. Or baka kulang ka sa discipline, kulang ka sa dedication. Kasi minsan, yung magpupush talaga sa tao na gawin yung kanilang pangarap kung may purpose at mayroong responsibility. Kasi kapag walang purpose, walang responsibility, at walang pressure, walang mangyayari talaga. Kasi kung merong reasons na gawin yung isang bagay, walang kahit sino na pwede magpigil. 'Di ba? So, kung matatag yung mindset mo, matatag yung discipline mo sa sarili mo, na meron ka talagang purpose at nakikita mo yung responsibility mo sa sarili mo, sa family mo, at sa iyong community, walang sino man na makapagpipigil sa'yo. Kahit yung sarili mo ay kailangan mo i-push, kailangan mong pagalitan dahil hindi ka na productive. Dahil iniisip mo may responsibility ka. So, ayun yung mga reasons na kapag wala kang purpose, wala kang responsibility, talagang magstay ka doon sa comfort zone mo. So, maraming reasons talaga why you are staying in your comfortable comfort zone. Either doubting yourself, people judgment, people opinion, you don't trust yourself, you don't believe in yourself, you don't believe in God, you know? You don't have purpose, you don't have responsibility. That's some reasons why people don't take action. You know, when you love God, when you love yourself, when you love people, when you have purpose and responsibility, nobody can stop you. But if you don't have, then you will be happy staying in your comfort zone and wasting time. So ikaw,
Alin ba doon yung journey na pipiliin mo? To work on your dreams or to stay in your comfort zone? So of course, wala namang pipili siguro doon na comfort zone, di ba? So lahat naman siguro ay kailangan trabahuin yung mga pangarap sa buhay, di ba? So when you believe in God, you will do what makes you happy. Also, other people can benefit from it. So the more you are happy, the more you have God inside, you become grateful, you become happy what to do, and you become purposeful in your life. And you will be blessed more. Because the more you put God in yourself and purpose to other people, impact to other people, and you are learning, you are unstoppable, mas lalong dadami yung mga biyaya, mga blessings na darating sa iyo. Dahil you are ready, you are open. Your door is open for the opportunity, for the blessings dahil sa mga ginawa mo. You know, in life, every steps it's a victory. Own power lies in the present. And transforming life is to focus, concentrate, and enjoy the journey of life. Sabi ko nga, kung mahal mo ang Panginoon, ay gagawin mo lahat yung mga bagay na gusto mong gawin na maaring makatulong sa ibang tao. I don't agree doon sa mga minsan na kini-question si God. Na sinasabi, God, mahal mo ba ako? God, did you love me? Do you love me? Why I suffer like this? It's not that way. It's not like that. Because when you love God, you are willing to suffer. Willing to suffer to fight for your dreams, to fight for your goals, to fight for your purpose that other people can benefit from it. Because the more you do that, the more you will be grateful, the more you will be happy, the more you will appreciate yourself, how blessed you are. Because you have purpose in this world. Purpose to live, purpose to have meaning in life. So, yun lang guys. Sana meron kayong natututunan at comment, share, and enjoy your weekend. See you sa next episode.